Hello po mga friend. Ito po muli si Ate Lek. Welcome back po sa ating munting channel. Ngayon po ay February 5, 2026. Nais ko po sanang ibahagi po sa inyo yung aking karanasan kung paano ko po natuklasan na ako po ay may cancer. Accidentally lang po yun kasi hindi po ako mahilig mag-check ng ating breast, 'di ba? Pag sa mga kababaihan po dapat monthly before and after ng ating buwan ng dalaw, dapat chine-check po natin yung kapakapalan po sa ating breast kung yan po ay ah, may bukol or wala. Hindi po ako mahilig gumawa ng ganon. Ito po ay gusto ko lang pong i-share sa inyo dahil accidentally nga po na yung aking breast po ay nakahiga po ako noon tapos may kinuha po akong maliit na unan or yung tinatawag na tropilo. Hindi ko po nahawakan ng maigi at ito po ay bumagsak sa aking breast. Ngayon, naramdaman ko, sabi ko bakit ganoon? Parang may kakaiba. So, ang ginawa ko po, kinapa ko po siya. Meron nga, sabi ko, bakit ganun? Parang may matigas doon. Tapos sa kabila, kinapa ko, wala naman. Sabi ko, bakit ganoon kaya? Pero maliit lang yun, mga friend. Maliit lang, halos hindi ko siya makapa kung talagang hindi ko aanuhin ng mabuti. Sobrang liit lang po niya. Yun po ay December 2023 po. December 2023. Kaya bali noon po ay magpapasko. So, alam nyo na po yung naramdaman ko na po dun yung depression, stress, tapos anxiety. Nararamdaman ko na noon, hindi na ako mapakali, ganun, laging nag-aalala ako, marami akong iniisip na paano, syempre di pa pagka, may ganoon nag-aalala na. Ano pa naman ako, single mother na po ako mga friend. Kaya syempre, nag-aalala din po ako dun sa anak ko. Ngayon po, bali magpapasko na nga po nun. Bali actually po, malungkot po yung Pasko namin. Talagang hindi po ako nag-celebrate, hindi po kami, walang dekorasyon sa bahay, wala kahit po pagkain, hindi po ako naghanda. Wala lang, kung ano lang, parang ordinary day lang po. Kasi nga, yung naramdaman ko nung na yun, na nalaman ko na parang may bukol ako sa breast. Na-depressed na ako, na-stress na ako. Ngayon, nag-decide po ako na magpa-check up. Nung nagpa-check up po ako, ayun, may nakapanga po yung doktor. Tapos, binigyan niyo po ako ng request na magpa-mammogram at magpa-ultrasound, breast ultrasound po. Then, nagpagawa po ako noon. Bali 1 week bago po makuha yung result nun. Kaya medyo nade-depress na po ako, nalulungkot po ako. Medyo na po yung isip ko, magulo. Ayun po, nung
lumabas po yung ultrasound at saka mammogram. To make the story short, eh, ano po, nakalagay po doon, suspicious malignancy. So, talagang kinabahan na lalo ako. Sobra, sobra po akong kinabahan. At sobra pa ako lalong natakot. Pero ayun, ang ginawa ko po, syempre, dasal-dasal po, dasal kay Lord na sana wag naman po, kasi syempre gusto ko pang makapiling yung anak ko. Hanggang sa medyo nalilito na po ako, tapos yun, nagpapa-check up na po ako. Bali, pero habang nagpapa-check up po ako noon, ano yun na de-depress na po talaga ako. Lalong umaano po yung depression ko, yung stress ko, at saka yung anxiety ko. At pumayat po ako. Pumayat po ako mga friend, kasi alam niyo po yung syempre magulo ang isip niyo, hindi ka makapag-isip ng mabuti, tapos sa pagkain wala kang gana. Yun, doon ko po nalaman yun na ako po ay may bukol, at hindi pa naman confirm yun na na cancerous, kasi marami pa naman pong ipapagawa pa yung mga doktor. Baga suspicious pa lang naman po yun. Okay, hanggang dyan na lang po muna mga friend, at sa susunod po, at ibabahagi ko po sa inyo ang mga ilang pa pong mga naging karanasan ko o yung journey ko po dito bilang as a breast cancer patient. Mag-iingat po kayo palagi, mag-iingat po tayo palagi, at lagi po magpipray po. Magdadasal po tayo na sana gabayan po tayo sa bawat araw at sa mga bawat gawain po natin ng Panginoon ni Lord. Sana lagi niya tayong susubaybayan at huwag niya po tayong pababayaan. Hanggang sa muli po mga friend, mag-iingat po kayo palagi.